Hi guys! Welcome to my channel. In this video, i-explain ko ang 3 basic topics na napili ko for my final project in C++ programming. Una is C++ keywords, identifiers, and comments. Tas yung pangalawa, preprocessor directives, main function, namespaces, and basic input or output. So ang pangatlo ko po naman nakuha is simple selection, if and if else. So for each topic naman po magpapakita ko ng C++ code examples at i-discuss ko isa-isa para maintindihan nyo. Mag-umpisa po tayo sa topic number 1, which is C++ keywords, identifiers, and comments. So unahin po natin i-explain yung keywords. So sa C++, may mga words na may sariling gamit at hindi pwede baguhin. Ang tawag dito po ay keywords, yun na nga po, keywords. I-flash ko po dyan sa screen yung mga example ng keywords. Doon naman po tayo sa identifiers. Ang identifiers po ay mga pangalan na binibigay natin sa variable. Kunyari, bigyan ko ng pangalan, ang number 10, Ace. Pwede naman po kahit anong ipangalan mo, basta wag lang po number kasi mag-error po siya. Words lang po dapat ang ipapangalan mo sa variable. So, i-explain naman po natin ang comments. So, ang comments ay ginagamit para maglagay ng explanation sa code. Ang comment, hindi siya binabasa ng program. Ina-explain mo lang yung code pero hindi babasahin ng program mismo. Gaya ng ganito, is 10. Yung explanation niya dito. Di yan babasahin ng program kaya di yan mag-e-error. Diba? Siya nag-e-error. Pero pag walang ganyan, mag-e-error po siya. Ayan. So, topic number 2 naman po tayo, which is preprocessor directives, main function, namespaces, and input or output. So, una muna natin i-explain po yung preprocessor directives. So, ang preprocessor directives ay mga utos na nagsisimula sa ganito. Ang alam ko pa lang pong preprocessor directives ngayon is include. Ginagamit ang include para ipunta siya sa mga libraries tulad ng IOStream. So, ang pangalawa naman po nating i-explain is namespaces. So, using namespaces std. Ang using namespaces std is ginagamit para di mo na lagyan ng ganto each sentence. With using namespace std, magagawa mo lahat ng walang ganto. If wala, kailangan mo siya ng ganto every gagawin mo. Gaya ng std, cout. If di mo yan, gumagana pa rin siya kahit walang namespace std kasi may ganto. Pag linagyan mo naman ng using namespace std tapos di mo na linagay ito, mag-work na siya. Pero pag lagyan mo ng ganyan tapos walang namespace std, mag-error siya kasi di siya na-declare sa scope na to. Ibig sabihin, di nagamit ng namespace std. So, next naman po tayo, dito tayo sa main function. So, ano nga po yung main function? Ang main function ay pinaka-starting point ng program. So, dapat lahat ng code na gusto natin mag-run, dapat ilagay sa loob ng main function. Ito ang main function. Dapat lagi nasa loob ang program. Kapag rinan natin tong program na to, lahat ng code sa loob ng main function o sa baba, yun lang ang nagra-run. Di nagra-run yung sa taas, sa baba. Kasi dito dapat talaga mag-start lahat ng code. Lahat ng code dito may execute. Maliban na lang kung mali yung code mo. Pag dito at dito, hindi siya gagana. Yan natin Yan. Gagana siya pag sa loob. Pero pag sa labas, di na-recognize ng computer na code yan. Kasi dapat nasa loob ng main function yung code para gumana. So, input and output na po, no? Ang input and output ay yung way kung paano nakipag-usap ang program sa user. So, sa input muna. Ang input ay ang information na galing sa user. Yun yung mga tinatype ng user gamit ang keyboard. Mga data na tinatype ng user gamit ang keyboard. Pero sa C++, ginagamit natin yung cin or cinput para kunin yung input ng user or yung data galing sa user. Kapag may cin, ibig sabihin may hinihingi yung program sa user na information. Sa output naman, yung output po is results na pinapakita ng program sa screen. Ito yung mga sagot or message ng program pag tapos na mag-process ang input. Pero sa C++ po, ginagamit ang cout para mag-display ng output. Kapag may cout, may pinapakita ang program sa user. So magbigay po tayo ng example.
Run natin. So, enter name. Paano siya nakakahingi ng information? Dahil sa scene. Dahil sa scene, nakakahingi siya ng information. At dahil sa cout, nakaka-display siya ng information na linagay mo dito. So, parang back-end lang tong scene. Tsaka nanghihingi ng information. Kumbaga, nyari, lagay ako ng CJ. Nakuha na ng scene to. Makukuha niya. Kaya may bibigay niya dito sa next cout. Ano, hello CJ. Topic 3 naman po tayo, which is simple selection, if and if else. So, dito muna tayo sa if. So, ang if statement ay ginagamit kapag gusto ng program na mag-decide. Ibig sabihin, may condition itong chinecheck. If ginamit mong condition ay true sa if statement, magra-run yung code sa loob ng if statement. Kapag ang condition ay false, hindi siya magra-run. Kasi ang tinatanggap lang ng if statement ay only true. True lang. So, dito naman tayo sa if else po. So, parang ang if-else statement ay ginagamit pag may dalawang possible na mangyayari if-else. So, kung true ang condition ng code sa loob ng if-else, ang if yung gagana. Kasi if. So, if false yung condition niya, ang code sa loob ng if-else is else yung gagana. Kasi ang if, parang ano lang, parang mismong word niya lang ang sinasabi. Parang if mangyari to, if mangyari yan, else, gawin mo to. Else, gawin mo yan. Bibigyan ko na lang kayo ng example. So, ito. If number is greater than 0, number is positive. Ito ang di-display pag mas mataas sa 0. So, wala namang mas mataas sa 0. Wala namang iba. Kahit anong number ilalagay ko dyan, positive yan. Pero, pag negative ilagay ko, magiging number is negative. Ganun tumakbo yan. If number is not greater than 0, if number is negative than 0, edi else. Ganun tumakbo ang if tas else statement. Yun lang po. Thank you for watching. Sana ipasa ako ni sir.